Hello guys. Ngayon ituturo ko kung paano gumagana tong factorial calculator gamit si Python. Una muna is nag-declare ako ng find factorial function na kung saan sa loob nito ay nag-declare ako ng factorial variable tapos sinet ko yung value niya sa 1. Para natin makuha yung factorial ng kahit anong number, isang ginawa ko is gumamit ako ng for loop. Tapos sa loob ng for loop is nag-declare ako ng I as iterable. Tapos range. Yung range natin is may dalawang parameter. Yung una is yung start at saka stop. So basically, itong dalawang parameter sa loob ni range ang magdidikta kung hanggang saan kung saan magi-start mag-loop at saan matatapos yung looping ng for loop. So sinet ko siya as 1 para mag-start sa 1 yung iteration. Then sa stop naman is sabihin natin kunyaring yung n is equal to 5. So n plus 1 is 6. So ito ay yung looping is magsa-stop sa 6. So mag-iterate lang yung for loop sa 1 to 5. Tapos sa loob ng for loop, para makuha yung factorial is i-multiply mo lang yung factorial, which is yung value niya ngayon is 1, sa I. Then, i-return natin yung total ni factorial. Tapos, dito is nag-declare lang ako ng number variable para makapag-input si user ng kahit anong integer. Then, dito naman sa baba is prinin ko yung output ng factorial ng number na yon. At saka ginamit ko yung find factorial na function sa loob ng print statement na to para makuha yung factorial ng number. So try natin i-test program. So ayan, gumagana siya. So ang factorial ng 5 is 120. Ngayon, kung sa makikita nyo, papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung factorial sa kanyang iteration. So, maglagay lang ako ng print statement dito. Then, gamit ako ng f-string. Then, quotation. Tapos, lagay natin, palabas natin si factorial. Ay, mali pala. Lagay natin I. Yung nag-iterate multiplied by factorial. Then equals I times factorial. Wait. Factorial times I pala. Factorial times I. So, try natin i-test yung program. So, dito makikita natin, dahil sa nilagay ko na print statement ay makikita natin kung paano kinukuha yung factorial ng isang number. Lagyan natin 5. So, ayan. So, makikita nyo, paano nag-iterate yung for loop. So, una muna sa 1. Then, yung makikita natin yung I muna is equal to 1. Tapos, yung factorial then is equal to 1. So, 1 times 1 is equal to 1. Then, nag-iterate siya sa 2. So, 2 times 1, which is yung I. 2 na yung I. Tapos, 1 pa rin yung factorial, which is equal to 2. Tapos, pagdating naman sa third iteration, naging 3 na. Tapos, ito yung total ng factorial, which is dito na pupunta. Then, 3 times 2 is equal to 6. And then, so on, hanggang makuha natin yung factorial ni 5, which is 120. So, yun lang. And thanks for watching. See you again, guys. And peace.